Sa ibang balita, dinaluhan ng halos 1 milyon deboto ang pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo ng El Shaddai. Magdamag pang nanatili ang iba sa kanila para sa prayer vigil at misa. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Nagsana naman ang tinatayang 1 milyong miyembro ng grupong El Shaddai sa Amville City Shrine sa Parañaque City, kung saan sabay-sabay na nagdiwang, nagdasal, umawit at sumayaw ang mga deboto sa pagdiriwang ng kanilang ika-28 taong anibersaryo. Ang ilan nga sa kanila mahigit 24 oras nang narito para sa prayer vigil at misa. Sa tulong at biyaya na siksik-liglig na binibigay sa amin ng Panginoon, kagalingan, biyaya, pinansyal, ipinagkakalob niya sa amin. Lahat ng pagsubok at problema ay aking napapagtagumpayan. Marami talagang biyaya, talagang malakas ang aming pananampalataya doon. Oo. Kaya ang aming bayan ay ligtas sa lahat. Sa healing message na ibinigay ni Brother Mike Velarde, hamon niya sa kanyang mga miyembro na panghawakan ng kapangyarihan at mga pangako sa kanila ng Diyos. Every year mukhang nagdo-double ang attendance, and it's really going all over the world. Well, siguro it's because of the present times. Talagang naghahanap sila ng something different. They are now more open to the Word of God. Nakita niya yung realization na talagang totoo palang salita ng Diyos. Gaya ng dati, maraming politiko ang dumalo sa anibersaryo, tulad ni Vice President Jejo Marbinay at dating Pangulong Joseph Estrada at mga anak niyang sina Senator Jinggoy at Jude. Pero ayon kay Brother Mike, madalas man silang bisitahin ng mga politiko lalo na pagpanahon ng eleksyon, pinapaubaya pa rin niya sa mga tawang desisyon sa pagboto. Malayo pa eh. Normally, wala akong specific na ini-endorse eh. I allow everybody to introduce themselves. Siyempre, tinitingnan nila yung body language ko. kung kanino ako eh. Hindi na kailangan i-rap yun eh. Suportado na siya. Dito sa El Shaddai, kahit hindi mga kampanya, si i-rap yan. I-rap country ito eh. Pinagdarasal din daw ng kanilang kongregasyon na makita na si DILG Secretary Jesse Robredo sa lalong madaling panahon. That's what we prayed for earlier kanina. Di ko nakarating sa akin yung balita. And hopefully, he's safe. Ang buhay talaga ganyan. Wala nakakasiguro. Kaya whether you're in power or not, don't forget the Almighty God. Isay Reyes, GMA News.